Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong lumalabas dito na isang article na meron daw po nagkanulo kay Digong. Well, wala naman tayo pakialam dito, no? Pero ang gusto ko lang sabihin dito, di ba? Hindi po talaga nawawala yung ahas. Pati rin po dito po sa kampo po ng mga Duterte. At ngayon, ang malupit kasi dito mga kababayan, meron pong dalawang suspect. Hindi naman po pinangalanan kung sino po itong nagkanulo kay Digong, pero meron pong dalawang suspect. Di ba? Ito nga daw po si Bato o kaya si Bongo. O kita nyo, si Laila Collins, di ba? O, thank you po mga Laila Collins. Maraming salamat. O, di ba? So, ito basahin ko to ha. Article ito eh. At blind item nga po ito. Ito, nabalita ito kahapon. Kahapon ito nasulat, no? Okay. Someone in Duterte Circle sold him out. Di ba? So, meron po sa Duterte Circle, sa grupo po nila, ang binenta daw po si Digong. So, tinan nyo to Sabi dito Rodrigo Duterte always prided himself on loyalty. He surrounded himself with men and women who swore their allegiance, who followed his orders without question, who defended his every crime. Di ba? He believed that his inner circle was impenetrable. Okay, sorry. So, that his allies would stand by him until the bitter end. So, ayun po paniniwala daw po ni Digong na solid daw po yung kanyang grupo. Di ba? Yung grupo ng mga DDS, di ba? So, sabi dito, but today, as he sits in the cell, disgraced and humiliated, di ba grabe, no? Humiliation talaga nangyari kay Digong, di ba? It's clear that someone from his own camp has betrayed him. Ito kayo ba naniniwala ba kayo na merong nag-traitor doon po sa Duterte camp para siya po ay ipa-aresto? And actually, mga kababayan, base po sa article po na to, nagbigay po siya ng clue. Okay, sabi dito the man who once ruled with an iron fist, ordering his mass executions, silencing critics, and wielding fear as his greatest weapon, was not taken down by foreign powers or opposition figures. No, he was sold out by one of his own. So, binenta daw po siya ng kanyang mga kasama. So, sabi dito a Judas in Duterte court. Diba? The whisper started the moment Duterte's plane touched down. Why would he return to a country where his enemies were sharpening their knives? O tingnan niyo kababayan, ito kasi para sa akin it's getting logical para sa akin. Alam na pala ni Duterte mga kababayan na meron na po siyang arrest warrant dito sa Pilipinas galing sa Interpol. Alam niya na Alam niya na. Pero bakit pa siya umuwi ng Pilipinas? Di ba? So, malinaw dito, di ba? May nagkumbinsi sa kanya umuwi. For example, kayo ito logical lang hindi sa pagiging DDS or pro-BBM natin o pro-admin natin. Kung kayo po, di ba? Nasa Pilipinas, nasa abroad na kayo. Nasa Hong Kong na kayo. Pwede na kayo tumawid ng China. Di ba? At alam niyo na meron kayong arrest warrant dito sa Pilipinas. Alam niyo na Uuwi pa ba kayo? Ako hindi na. Ako hindi na ako uuwi. Agree ba kayo doon? Di ba? Logical lang. Hindi na ako uuwi. So sabi dito maraming nagpapakalat ng fake news. Ito ang isa. GP nurse. Ano yun? Sino GP nurse? Sabi dito why would he return to a country where his enemies were sharpening their knives? He had escaped, secured his protection, and could have lived out his remaining years under the wing of powerful ally abroad. So, sa China. Di ba? Pwede naman po siyang magtago na lang sa China. So, sabi dito, but someone told him it was safe to come back. Someone he trusted, someone who had been by his side for years,
convince him that he was still untouchable. Di ba? Ano ba kayo? Agree ba kayo dito? Agree ba kayo dito? Ayan. Meron pong nag-convince sa kanya na bumalik kasi untouchable pa rin daw po si Digong. Tingnan nyo to continue pa natin. Sabi pa dito. Ito yung malupit. That man, a senator seeking re-election, whispered reassurances into his ears, telling him that deals had been made, that the people in power would shield him, that he still had the control over the system. Duterte, drunk by his own delusions and invincibility, believed it. He walked right into the trap set by his own trusted lieutenant. So alam niyo mga kababayan po, ito po talaga problema po kay Digong. Akala niya po kasi napaka-powerful niya para akala po kasi ni Digong napaka-powerful niya pa rin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Takayro, paki-content yung kay Midlaljela, sitin ako nga mamaya, no. So ito ang clue dito mga kababayan, tumatakbo daw bilang re-electionist, bilang senador. At dati pong kasama ni Duterte, simula pa lang, katabi niya palagi. Di ba? So sino 'yon? Si Bongo ba 'yon? And now, while Duterte sits in detention, abandoned and powerless, his former right hand walks free. Di ba? So ngayon, tinanin niyo Ako, kapag si Bongo po hindi po hinuli, baka si Bongo nga. Di ba? Kasi si Bato, mga kababayan, sure na po tayo na hulihin yan. Pero tandaan po natin, di ba, si Bongo po, siya po yung nag-orchestrate ng reward system. Base po yan doon sa investigasyon po ng Quadcom. So pag si Bongo po hindi po hinuli, alam na. Kasi tandaan nyo ito mga kababayan, ito naalala nyo si General Paralade? Naalala nyo? Tingnan nyo to. Ito balita ito 2021. Hinanap ko talaga ito, 2021 pa to. Sabi dito, para kay former NTF-ELCAC spokesperson Antonio Paralade, kinokontrol ni Senator Bongo ang mga desisyon na ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito kakampi na po nila ito, may sabi kakampi na nila to. Actually, matagal ng balita ito. Matagal na pong ugong-ugong ito. Nung nagbablog pa si TP, di ba naalala niyo si TP? Si Tingking Pinoy? Nung nagbablog pa po si Tingking Pinoy, nabanggit niya rin po ito. Na yung nako-control po talaga kay Digong, si Bongo. Yung mga desisyon po na nangyayari po sa pamumuno nga po ni Duterte, si Bongo po ang nagdidesisyon. Sumusunod lang daw po si Digong. Nalala ko yun Siyempre naghanap ako ng reference. So magandang reference nga po nito. Itong si Paralade, nakakampi po nila. Sabi dito sagot naman ni Go, mismo ang Pangulo na ang nagpatunay na hindi siya pinapaikot ng ibang tao. Sabi niya 'yon. Di ba? So sabi dito ni Paralade, I cannot align with Bongo. I'm sorry, but kasama siya sa problema ng bayan natin. I just don't like the way he does things, including controlling the decisions of the president. Isipin niyo nagkaroon pa natin ng presidenteng in-check. Si Bongo. So sabi ni Bongo, syempre, di ba, nauto niya ng presidente, nasagot na mismo ni Pangulong Duterte na walang nakokontrol sa kanya. Siya mismo nagsabi na hindi naman siya nagiging Pangulo kung pinapaikot lang siya ng ibang tao. Di ba?
Eh, noong mga panahon na yun kasi mga babayan, bata pa si... Hindi, matanda na si Digong noon nung mga panahon na yun. Oh. Kasi mga babayan ang point dito, no? Kung totoo nga itong article po na ito na nabasa natin, di ba? Alam naman po talaga natin na naniniwala po talaga si Digong kay Bongo. Naniniwala po talaga. Di ba? Naniniwala po talaga si Duterte kay Bongo. So malamang kung totoo nga yung article nga na yun na tinawagan ni Bongo si Duterte na, ay, Mr. President, okay pa kayo dito, umuwi na kayo. So bakit pinapauwi? Well, baka kailangan pa siya ng partido. May ba na, ito kasi yung point eh. Ito kasi yung point mga kababayan eh. Lalo po kasi matatalo yung PDP laban sa senatorial slate kung si Duterte po magtatago. Tama, di ba? Kung si Digong po magtatago po at tatakasan niya po yung kaso niya sa ICC at sa Interpol. Di ba? Eh ano yan? Lalo pong matatalo po yung mga senatorial sa PDP laban. Agree naman kayo doon, di ba? So maraming salamat po no kay Roger Mabait, no. Mabait talaga siya, no. Keep up the good fight. Thank you po, maraming salamat. So, no. Di ba? So kaya sabi nga ni Bongo, umuwi na kayo dito, may election pa tayo. Kailangan ka namin. So makasarili ka pa rin. Oh, di ba? Totoo yan, tama yan. Ang pangit sa optics, di ba? Ang pangit sa optics pag siya po nagtago. Ang mapektuhan po dito, yung kandidatura po ng mga senatorial balls na mukhang merong dalawang mananalo. Si Bongo at si Bato. Mukhang ganun eh. Ako ayoko manalo sila, di ba? Pero ganun po lumalabas sa survey. O so sabi, ganun po talaga mga kababayan, pagsakay ka sa kapangyarihan, lahat po talaga tutuklawin mo. Oh. So ito ito rin po yung sinabi nga po, ito pala yung article, no, na pinakita ko kanina. So ito nga po yung sinabi na, ito yung sinabi po ni Paralade noong 2021. So panoorin natin to Ay, thank you po, Roger Mabait, no, maraming salamat. Saan na ba yun? Ito, yan, ito. No. Alam ni Presidente, ang laman ng utak ko, ang laman ng puso ko, at hindi ko kailangan magpaalam sa Presidente. Pero sir, why are you, instead of just allying with Bongo or the President, why I cannot align with Senator Bongo. I'm sorry, at isa siya, kasama siya sa problema ng bayan natin. So, di ba, ang tanong ba dito, credible source ba to si Paralade? Para sa akin, oo. Credible source siya kung pag-uusapan po natin yung inner circle po ng Duterte. At kasi nga po si Paralade po, siya po yung tinilaga ni Duterte sa NTF-El Shack. So nasa circle po itong si Paralade. Tuwing mayroong cabinet meeting, nandiyan po si Paralade palagi. So nakikita niya. Di ba? And then mga kababayan, alam naman po natin, tama nga si Ma'am Joanne, tama nga to. Di ba? May mga bali-balita rin po mga babayan na may conflict po talaga, pati po mga anak nga po ni Digong at saka si Bongo. Nabalitaan nyo na rin po ba yan? Di ba? Nung 2021 din ata nabalita yon. May conflict din po talaga si Bongo at saka yung mga anak niya. O, di ba? I-continue, sige. Senator Bongo, I'm sorry, at isa siya, kasama siya sa problema ng bayan natin. I don't want to elaborate on that. But that's very clear. You ask your people, you ask your constituents, you ask people in the government, you ask the AFP why. But sir, what about Bongbong Marcos, sir? I'm going to tell you the same answer. I'm going to give you the same answer. Kailan nag-umpisa yung rift nyo with Senator Bongo, sir? Kay Senator Bongo, I just don't like the way he does things. Does it mean, sir? Including controlling the decisions of the President. O, di ba? Meron po bang mga pagkakataon na nakontrol si President Duterte? Ang dami. Like sir, can you please... No, I don't want to elaborate on that. You ask the AFP, you ask the Philippine Army, you ask the Secretary of National Defense. Sinabi naman ni President Duterte na walang nabibigyan sa kanya. Okay, that's okay. That's prerogative for feeling. O, di ba? So, yan So, ngayon mga babayan, kung kakonekta po natin yung mga pangyayari,
At kung totoo man nga itong article po na to, baka si Bongbong nga. Kasi, tandaan nyo ang pakinabang na lang po talaga ni Duterte po sa politika is yung mga taong kumakapit sa kanya para po sa kanila political capital. Di ba? Ayun na lang po talaga kwenta po ni Digong ngayon. Actually, wala na pong kwenta yan. Si Digong sa politika, inutil na po yan. Pero may mga tao pa rin po talaga na, syempre, pag sinabi mo Duterte, may branding pa rin po kasi Duterte eh. Aminin man natin o hindi, may branding pa rin po talaga yung mga Duterte. May mga naniniwala pa rin po talaga kay Digong. So ito mga asukot po na ito mga babayan, no, na mga gusto maging senador, kumakapit na lang po kay Digong yan. So kailangan po talaga nila si Duterte dito sa Pilipinas para sa kanilang sariling intensyon. At hindi po talaga natin pwedeng i-set aside na si Bongo nga po. 'Di ba? Kasi mga babae no, kapag ambition po kasi talaga ang nangingibabaw po sa isang tao, susuwagin niya po talaga lahat. Kapag self-interest po talaga ang pinaka-basihan at pinaka-dahilan po ng tao, susuwagin niya po lahat. Kahit po namatalik niya po na tong kaibigan at dati niya pa naging amo. Ang daming ganun. O nga, meron ako kilala ganun eh. Di ba? O. So ngayon, ano ba? Ito. So kayo mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? Sa lumalabas nga po na article na meron po talaga nagkaanulo kay Duterte. Hindi kasi ang point natin dito, no? Doon po talaga ako nagtataka eh. Si Digong po, nasa Hong Kong na. Nasa China na po si Digong. At alam niya po na meron siyang arrest warrant. Ang tanong dito, ba't pa siya umuwi? Andun na siya eh. Kasi sabihin na nga po natin na merong Interpol nga po doon sa Hong Kong, di ba? Magkakaroon po ng paraan yan, di ba? Akala ko ba kaibigan niya si Xi Jinping? O, di ba? Di ba titining, di ba? Pati Parmali, di ba? Parmali, sangkot si Bongo. O, Frigate, sangkot si Bongo. O, di ba? So, yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Ayan po sa Team Replay, no? Ano po nga po masabi nyo nga po dito sa article po na to? Kayo ba naniniwala ba kayo na posibleng si Bongo nga po ang nagkaanulo kay Digong? At kayo ba naniniwala din po ba kayo na si Bongo po ang nagko-control kay Duterte nung si Duterte pa yung presidente? Ayun, no? So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then, mga babae, last topic na lang po tayo, no?